Magandang hapon po. Bumaga sa poste at nagdulot ng disgrasya sa Skyway at Grade sa Pasay ang isang tanker ng coconut oil. Tumagas ang mantika kaya naging madulas ang kalsada. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nakahinto sa gilid ng poste sa Skyway at Grade southbound sa Pasay ang tanker na ito kaninang umaga. Kita rin na may nilalagay na buhangin sa nakapaligid na likido. Ayon sa hepe ng Southern Police District sa panayam ng Super Radyo DCBB, bumangga ang truck sa poste at ang karga nitong coconut oil o mantika tumaga sa southbound at northbound na bahagi ng kalsada. Bumigat tuloy ang trapiko roon. Alas 8, nandyan na yan, marami na talaga. So, bumper to bumper na yung sasakyan. Natanggal na sa lugar ang tanker, pero ilang motorsiklo ang dumula sa tumapong mantika. Marami na sir, Ang siguro dami na. daan na. Pero mga aksidente. Marami na ito nga sir. Ito namin sa army. Dalawa. Sumempla na motorsiklo. Sumemplang. Sugatan ng ilang motorista. Yung isa tumama po yung Ulo. Laceration yung ano niya. Yung noo. yung noo. Pilay. Ay, Akis- mga dugo niya. Dako siyan. Dami o madulas. Tapos marami din doon sir. Marami din na sa kabila. Bago magtanghali ay hinatak ang oil tanker. Patuloy pang iniimbestiga ng aksidente. Wala pang reaksyon ng truck driver. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa Pilipinas, nahuli ang isang wanted na Koreano na sangkot umano sa mga panghahack ng messaging app sa South Korea. Ang natimbog na suspect nasa red notice ng Interpol. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Agad pinusasan ng mga operatiba ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ang Korean national na si Joo Han-woong na itinuturing na big fish sa kanilang bansa. Leader umano siya ng isang grupo ng mga hacker na tinatarget sa pangahak ang isang messaging app sa South Korea. Nag-develop siya ng isang program at nahack nila ang more than 50 million users at yung mga accounts nito or mga personal data ay ibinenta nila sa mga sindikato na nag-ooperate ng voice phishing and other fraudulent activities. Matagal na raw lang sa Pilipinas ang pugante, pero nung isang taon lang na-isyuhan ng warat at nailagay sa red notice ng Interpol. Pero di raw naging madali ang paghuli sa kanya. Alam niya din na wanted na siya sa Korea kaya nag-iingat na rin siya at hindi siya masyadong lumalabas. Nagkataon lamang na during our surveillance or stakeout ay lumabas siya isang beses at kaya nasundan namin siya pumunta siya dito sa Pasay area at doon na namin siya hinuli. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ng pahayag ang Korean national na nakakulong na sa detention facility ng immigration sa Bikutan habang gumugulo ang kanyang deportation procedure. Inaalam na ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit kung may kasabwat pa ang interes ng dayuhan sa kanyang illegal na operasyon dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Bahagya na nagmura pero may tuturing pa ring mahal ang asukal sa ilang pamilihan. Para raw mapanatiling makatwiran ang presyo nito sa mga pamilihan, may paraang isinusulong ang Sugar Regulatory Administration. Nakatutok si Bernadette Reyes. Para mahikayat ang mga sugar trader na suportahan ng mga local producer ng asukal sa bansa, may naisip na paraan ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Sa bisa ng Sugar Order No. 2 ngayong taon na inisyu ng SRA Board, hinihimok ang traders sa voluntaryong pagbili ng hanggang 300,000 metric tons ng locally produced raw sugar. Kapalit nito, maaari silang mag-import sa hinaharap. Pwede raw sumali rito ang mga magsasaka, sugar millers at iba pa, basta lisensyado bilang sugar traders. They buy 2 bags of sugar, they are allowed to import 1. Parang may kapalit. Ayon sa SRA, layo nitong ma-stabilize ang farm gate price ng asukal sa bansa habang napapanatiling tapat at makatwira ng presyo nito sa mga pamilihan. Ayon sa United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED, bumabagsak na ang farm gate price ng asukal ngayon. The idea behind that is to prop up the mill gate prices, which recently has gone down from 3,000 high. It went down to 2,400. Lugi na yung mga farmer dyan. And that was because the traders were manipulating the prices. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng SRA ukol dito.
Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 72 hanggang 100 pesos ang retail price ng puti o refined sugar. 68 hanggang 86 pesos ang washed at 59 hanggang 90 pesos ang brown. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Rollback sa petrolyo ang asahan sa darating na linggo. Sa tansya ng Uni-Oil, 30 to 50 centavos per liter ang bawas presyo ng gasolina. 20 to 30 centavos kada litro naman sa diesel. Naunang sinabi ng Department of Energy na ang posibleng rollback ay dahil sa pabago-bagong demand sa langis sa China at Amerika at pagtaas ng oil supply mula sa mga bansang hindi kasapi ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.